Values Education 7 Learning Competency 4B na ipaliliwanag na ang sariling pananampalataya sa Diyos ay nakatutulong sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob o courage sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang suliranin o problemang kinakaharap ng isang mag-aaral sa ikapitong baitang: peer pressure, academic stress, bullying, family issues, self-identity, social media influence, at friendship issues. Sa iyong palagay, paano kaya nakatutulong ang pagkakaroon ng pananampalataya upang harapin at mapagtagumpayan natin ang iba't ibang hamon ng buhay? Ang pananampalataya ay pagkakaroon ng buong pagtitiwala at pananalig na matutupad ang ating mga inaasahan kahit na ito ay mukhang imposible. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pagsasabuhay nito ay makapagdudulot sa atin na magkaroon ng pag-asa na malampasan natin ang ating mga pinagdadaanan, katatagan laban sa mga tukso at pagsubok, at lakas ng loob o tapang na harapin ang ating mga takot at pagsubok. Pag-asa mula sa pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nananatiling puno ng pag-asa, naniniwalang malalagpasan din ang mga suliranin at magiging maayos din ang lahat. Ito rin ang naguudyok sa atin ng positibong pananaw sa buhay at pagtitiwala na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Tingnan natin kung paano nakatulong ang pananampalataya sa pagbibigay ng pag-asa para sa isang batang nakaranas ng stress sa pag-aaral. Nahihirapan si Riley sa kanyang mga aralin at tila pinanghihinaan na ng loob. Subalit sa halip na mawala ng pag-asa, pinipili niyang maging positibo at magtiwala sa patnubay ng Diyos. Iniiwasan niya ang mga negatibong kaisipan at naniniwalang sa pamamagitan ng pagsisikap at pananampalataya, makakayanan niya ang lahat. Katatagan mula sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nagiging matatag tayo laban sa mga tukso o maling gawain. Ang isang taong mananampalataya ay hindi basta-basta matatangay ng mga bagay na alam niyang mali kahit na may nakikita pa siyang benepisyo sa mga ito, sapagkat naniniwala siyang kayang-kayang lunasan ng Diyos ang kanyang mga suliranin basta magpakatapat lamang siya. Tingnan natin kung paano nakatulong ang pananampalataya sa pagbibigay ng katatagan para sa isang batang nakaranas ng problema sa pamilya at masamang impluensya sa paligid. Nakararanas ng suliranin sa pamilya si Yuri dahil sa madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Subalit kahit ganito, nananatili pa rin siyang matatag at hindi niya hinahayaan na matangay siya ng sitwasyon at tuluyang manghina. Kahit maraming masamang impluensya sa kanyang paligid, hindi rin siya natutuksong tumikim ng alak, sigarilyo at droga dahil alam niyang hindi iyon gusto ng Diyos. Sa halip, siya ay nakatuon sa lalong pagpapabuti ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging maunawain at supportive sa kanilang tahanan. Lakas ng loob o tapang mula sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ng may tapang at determinasyon ang mga mahihirap na sitwasyon. Kapag may pananampalataya ang isang tao, madali niyang nalalabanan ang takot na kinakaharap sapagkat nananalig siyang hindi siya nag-iisa at may Diyos na aalalay sa kanya. Ating alamin kung sa aling pagkakataon nakatutulong ang pananampalataya sa pagpapalakas ng ating loob o pagbibigay ng tapang. Palaging kinakabahan si Mireska sa tuwing may oral presentation sa klase. Natatakot siyang magkamali o pagtawanan ng iba. Subalit sa pamamagitan ng pananalangin may pananampalataya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob sapagkat nananalig siyang kasama niya ang Diyos. Ang personal na pananampalataya sa Diyos ay pinagmumulan ng pag-asa, katatagan, at tapang o lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa pananalangin at paniniwala sa Diyos, kundi pati sa pagbabago ng ating buhay, pagiging positibo, at pag-iwas sa masasamang gawi dahil alam nating ayaw ito ng Diyos. Sa kabila ng anumang pagsubok na inyong kinakaharap, tandaan na ang pananampalataya sa Diyos ay makatutulong sa inyo na maging matatag, puno ng pag-asa at malakas ang loob. Ipagkatiwala sa Diyos ang inyong buhay at manalig na lagi siyang may magandang plano para sa inyo.
Bilang pagninilay, nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Aling pagkakataon sa iyong buhay ang natulungan ka ng iyong pananampalataya? Paano mo mapapatibay ang iyong pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay? At dyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!